Hi guys, good morning. So this is me again, Dawn. So yeah, welcome to my vlog. So matagal na tayong hindi nag-vlog at saka hindi talaga ako consistent, but this time I wanna share with you kung bakit naghihigpit na talaga ang Canada about sa student and sa open work permit. So I'm gonna share with you guys some of my mga na observe ko lang sa ibang mga student at saka sa mga ibang nandito, kung bakit nga ba napansin na ng Canada yung sistema ng pagiging student dito. By the way guys, ako pala ay isang open work permit holder din. Ang asawa ko yung naging student dito sa Winnipeg. So parehas tayo ng mga pinaprocess sa mga nagbabalak na papunta dito. So open work permit ako. So walang masama naman na maging open work permit ang babae at saka yung lalaki. Kasi mas pinili namin na si husband ang naging student kasi nga siya yung may kapatid dito at saka yeah, mas okay sa akin na siya yung mag-student. So dun tayo sa issue ngayon kung bakit naging mahigpit na nga ang Canada. So based lang ito sa mga napansin ko at saka sa mga ka-workmate ko lang din. Kaya siguro napansin na ng Canada kasi nga meron namang ibang mga ginagawa yung mga student na hindi naman talaga dapat gawin. Iba nga, pag nag-process tayo dati, nung papunta pa lang kami dito, ang talagang number one na dinidefend natin ay mag-aaral talaga. Mag-aaral ng 2 years para, gaya sa amin, ang dinefend namin sa ano pa yung letter na tawag na yun? Nalimutan ko na. So, ang dinefend namin doon ay para nga mapalago namin yung business sa Philippines, mga ganon. So, dinefend namin yun para nga ma-convince namin yung visa officer na uuwi kami sa Philippines talaga kung hindi nga para sa amin ang Canada. So, hindi naman bobo ang mga visa officer para hindi mag-gets na mag-i-stay ang mga student dito na magpa-process ng permanent residency. Pero nga, yung iba kasi ay imbis na 2 years yung program nila, ginagawa na lang na 1 year, tapos hindi na nila tinatapos. Pag meron na silang nahanap na LMIA dito, LMIA, yung mga ganon. So, syempre, sa mga audit na mga tinitignan siguro ng government dito sa Canada, na imbis na 1 million yung pinapasok nila na student dito, siguro nagiging less na. Kasi siguro tinatansya nila, ang student dito sa college na ito ay ganito kadami, tapos nung tinignan siguro nila ay umuunti. Kasi yung iba, dinadrop nila yung program kasi hindi nila gusto o namahalan na sila, or either nakahanap na sila ng trabaho para makasupport sa PR nila. Yun nga ang ayaw ng Canada na syempre, yun ang way mo na papunta dito, dapat tapusin mo kung ano yung ang nararapat. Pero syempre, sa ating mga Pilipino or hindi lang sa ating mga Pilipino, gusto natin na mas makatipid. Kasi hindi talaga biro ang pagiging student dito at napakamahal talaga ng tuition fee. Yung tuition fee nga ng asawa ko ay umaabot siguro 25,000. Kasi nung patapos na siya, ay bigla namang nagtaas yung tuition. So, yeah, so naiintindihan ko naman yung mga naging student kasi syempre, kung meron ng opportunity na ma-PR ka, why not i-grab mo naman yun? Ito guys, ay based lang ito sa akin at saka sa asawa ko. Napag-usapan kasi talaga namin ng asawa ko na yung balita ngayon na yun nga ay mahigpit na, naghihigpit na sila. So, ang advice ko lang guys sa mga student at saka open work permit na nandito na, lalo na naka-base dito sa Winnipeg kasi Winnipeg kami. Sa mga open work permit, hanap kayo agad ng work. So, ganito ang gawin nyo. Ganito kasi ginawa ko talaga. At saka sa iba, hindi lang sa akin, sa iba din. Ang gawin nyo, open work permit, pag napaglapag nyo dito,
Magpahinga lang kayo siguro mga 1 week para medyo maibsan lang yung pagka-jet lag. Tapos, hanap kayo kaagad ng work. Kahit na anong work, kahit na sa mga fast food lang kayo or basta kahit saan. Subukan nyo makahanap agad ng work after mga 2 weeks na nandito na kayo. Kasi yun ang ginawa ko. No, so, lumapag kami dito ng February 18, 2022. Ang ginawa ko, nagpahinga lang ako ng mga 2 weeks. No, mga 1 week. Nagpahinga lang ako ng mga 1 week mahigit. Tapos, nagpahinga ako, naghahanap ako ng mga work. Naghahanap ako ng work sa online kasi nung time na yun, COVID pa yung time na yun. Kaya mahirap pa yun. Wala pang masyadong mga walk-in. Tsaka, basta, online lahat yun dati nung pagdating namin dito. So, kayo mga open work permit, ganun ang gawin nyo. Kasi ang kagandahan lang dito sa Winnipeg, kung 6 months experience kayo, kahit na hindi kayo skill job, pwede kayo mag-apply na MPNP kaagad. So, yan ang goal ninyo. Maka 6 months kayo sa work nyo. Before kayo mag 6 months sa work, mag-IELTS kayo kaagad or self-PIP. Pero ang ginawa ko kasi is IELTS. Pero pwede kayo mag self-PIP kasi yun ang mas easy. Sabi nila. Kasi ako, ang experience ko is IELTS. So, depende sa inyo kung saan kayo komportable, mag-IELTS kayo or self-PIP, tanggap yan. Basta makakuha kayo ng minimum na 5 yata, hindi ko sure. Pero yung sa akin kasi sa IELTS is 6 yung nakuha ko. So, yun lang ang ni-require nila. So, yan ang goal ninyo para maka-apply kayo PNP, tapos pang PR na kaagad. Para while si student ay nag-aaral pa, ongoing na yung PR application nyo. So kami, sa situation namin ngayon is ongoing na yung PR application namin. Waiting na lang kami sa approval. Si husband ko ay sa awa ng Diyos ay nakagraduate na. Tinapos niya talaga. Hindi ako pumapayag na hindi niya tapusin kasi baka makitaan niya ng government yung ginawa namin. So pinatapos ko talaga siya. Tapos ako nag-build talaga ako na experience kaagad. Tapos, yeah, yun lang ang goal nyo. Ang goal lang naman talaga natin lahat ay ma-PR tayo dito sa Canada para sa mga anak natin. Siyempre, sa mga ginagawa naman natin to para sa mga anak natin. So, sa ibang province, hindi ko lang alam kung ano talaga requirements ng mga PNP. Kasi iba-iba kasi talaga. Iba-iba ang mga requirements per province. Ang alam ko sa Alberta ay kailangan skilled and kailangan 1 year yung experience mo. And sa Saskatchewan ay maybe parehas lang siya dito sa Manitoba. So, yeah. Ganun lang. And if ever na nandyan kayo papunta kayo sa Alberta or papunta kayo sa Ontario, mag-stick na lang kayo dyan. Kasi, or hindi, pumunta kayo sa mga Newfoundland kung nahihirapan kayo mag-PR. Kasi mahirap kasi sa ibang province mag-PR, lalo na sa Ontario. May marami akong mga kasama sa work na mga Indian ay nahihirapan talaga sila. Hanggang ngayon ay naghihintay pa din sila sa PNP nila. Kasi nung lumipat sila dito, maminusan kasi sila ng 200 points. Pointing system pa din kasi ang PNP dito. So, kung mababa yung points mo, mahirap kang mabunot. Siyempre, galingan nating lahat na medyo umaangat-angat yung buhay natin dito kasi alam naman natin mahal na lahat ng mga bilihin. So, ang goal natin ay umangat yung buhay natin dito sa Canada. So, sa mga aspiring na papunta pa lang dito sa Canada, let's pray na luluwagan pa nila yung processing na papunta dito sa Canada, na hopefully sa mga nangangarap na papunta dito ay makakarating kayo dito. And ayun na nga guys, hopefully talaga na luluwagan pa nila yung sistema nila na papunta dito sa Canada. And sana sa mga nangangarap na pupunta dito ay mabigyan pa tayo ng chance. Mabigyan pa tayo ng chance lahat na makapasok sa Canada. Alam nyo guys, ang mahirap lang talaga ay ang pagpasok dito sa Canada. Lahat dito ay mabilis lang talaga. Tsaka kung papunta na kayo dito sa Canada, magbaon talaga kayo ng mahabang pasensya. Tsaka mahabang alam mo yun, yung babaan na natin yung mga pride natin. Kasi kung gaya kayo ng asawa ko na seaman, malaki na yung sahod sa Philippines, na alam mo yung mga 6 digit na
Pagdating dito is back to zero talaga, in reality talaga pagdating dito back to zero, walang bahay, walang mga kamag-anak masyado, and mag-a-adjust tayo sa weather, ay pagtiyagaan na lang. Mahabang pagtitiyaga, mahabang pasensya ang baunin niyo, lahat ng 'yan ay magiging worth it. Sinasabi ko sa inyo, 2 years pa lang kami dito sa Canada. Ay no, magtu-2 years pa lang pala, ngayong February. Magtu-2 years pa lang kami, pero para sa amin mag-asawa ay napakasulit na. Hindi namin pinagsisihan talaga na nakarating kami dito, and alam mo yung timing ng Panginoon, na alam mo yung hindi namin in-expect mag-asawa na magiging maayos na kami. Hindi gaya nung pagdating pa lang namin dito, puro away kami, alam mo yun, mga problemang mag-asawa. Tsaka siyempre, nagsimula kami ulit dito, mga gano'n, mga away-away na mga gano'n. At tsaka siyempre, 'wag na kayong magpadala sa mga gano'ng problema. Pagdating niyo dito, pagtiyagaan niyong matapos talaga kayo sa pag-aaral. And yeah, gano'n lang, tiyagaan lang talaga. Galingan lang natin sa buhay, buhay-buhay natin. So, ayun lang guys. And hopefully na makapag-upload pa ako next time. And yeah, good luck sa atin lahat sa buhay Canada na pangarap natin. And don't forget to subscribe and share my video and like. Bye!